Nakakatuwa, 'di ba, na nandito yung pamilya ni John Paul. And napakahalaga ng mensahe natin ngayong araw na to kasi tungkol to sa family. Ayan. So, ang title ng message natin ngayon ay Winning Your Family and Friends to the Lord. Na ko kasi parang ang binibigay naman ni Lord sa akin sa heart ko na i-message natin ngayong buwan na to ay tungkol sa mga winning. Ayan, so mga pagtatagumpay, 'di ba, at pagpapanalo sa buhay. Pero yun nga, parang ng mga nakaraan kasi pinapanood ko si Benny Hinn. Tapos meron siya doon na hindi naman kasama doon sa topic niya, pero sinasabi niya doon na kung gusto mo daw na humaba ang buhay mo, kung gusto mo daw ng longevity sa buhay, i-honor mo daw yung mother and father mo, yung parents mo, di ba? And ang laking impact nun, kahit pa-segue niya lang sinabi, kasi sinabi niya nga doon na once in a lifetime mo lang daw matatanggap yung mama mo o papa mo. Ibig sabihin, sa buong eternity, isa lang yung magiging mama mo, isa lang yung magiging papa mo, kaya dapat alagaan mo na sila, i-honor mo na sila. And ako, parang sa part ko, sobrang gusto ko talaga na mai-apply natin yon. Kasi yun talaga ang pangako ng Diyos o utos ng Diyos na merong kasamang pangako. Na kapag in-honor mo yung parents mo, hahaba talaga yung buhay mo. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kung gusto mong ng mahabang buhay, yan, i-honor mo yung parents mo. Diba? Kasi sa panahon nga natin ngayon, 'di ba, na panahon na ng social media, panahon na ng mga Generation Z, konti na lang yung mga nagtuturo ng ganon. Na-i-honor natin yung parents natin and naiintindihan at nauunawaan natin yung ganyan na walang perfect parents, 'di ba? Walang perpektong nanay, walang perpektong tatay, pero kinakailangan mahalin pa rin natin sila. Oo, may mga produkto sa atin, 'di ba, ng iba't ibang mga sitwasyon at senaryo ng buhay. Pero again, kung yun ang ginamit ng Diyos na iluwal ka sa mundong ito, yun nga, i-honor mo pa rin sila. Gaano man sila kabuti, gaano man sila kasama, be thankful for them. Amen? Naintindihan? And sa next week, di ba? Next week na po yung Mother's Day. So, advance Happy Mother's Day po sa mga kananayan po natin dyan. Pero yun nga, parang gusto ko rin na i-remind ang bawat isa na minsan lang din tayo magkaroon ng nanay, 'di ba? Kaya naman sa linggo sana, yan, kaya nga hindi kami yung parang nag-set ng gala ng mga nanay kasi baka mamaya yung mga nanay nyo din, 'di ba, ilabas nyo rin. Kaya parang ang gagawin na lang namin, mamaya na lang namin sila ilalabas. And yun nga, kumbaga parang sana pag uwi nyo ng bahay, di ba, sa Mother's Day, yung i-treat nyo naman, bigyan nyo ng kutsilyo, yung nanay nyo, na itutusok sa inyo. Yun nga, bigyan nyo ng sandok. Yun nga, kumbaga, bigyan nyo ng pang salon niya, pang spa, di ba? Kumbaga, tapos kung kayo naman ay mga estudyante, pwede nyo bigyan ng flowers, di ba? Ng chocolate, ganyan. And at the same time, ang pinakamaganda nga daw na gagawin natin, bigyan daw natin ng masahe, di ba? Bigyan natin ng yung paglilingkod, kayo maghugas ng plato, maglaba, di ba? Kasi sa pamamagitan nun, ma-honor natin yung parents natin. Amen? Parang galit kayo, parang ayaw niyong gawin. Ayan, so sabihin natin sa katabi natin, gawin natin for the glory of God. Okay? And itong ituturo ko po sa inyo ay tatlong lang to. Kumbaga parang basic nga kung tutuusin. Kasi 'di ba, alam naman natin na kung merong pinapauna ang Panginoon sa atin na mapanalunan, walang iba kundi pamilya natin. Kahit paulit-ulitin niyo ako na sabihin, wag na yan pastor ang itapik mo, 'di ba? Itatapik ko pa rin 'to. Kasi bakit? Yan ang priority ng Panginoon. Kung ikaw sa pamilya nyo ang unang naligtas at nakakilala kay Jesus, responsibility mo na ibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. Responsibility mo na i-share yung gospel sa kanila nang sa gayon, maligtas din po sila. And nakakatuwa kapag ang attitude nyo, di ba, ay mapagmahal kayo sa pamilya. Meaning to say, talagang yung Holy Spirit ay kumikilos na sa buhay nyo. Kaya dito, sa ituturo ko sa inyo, actually hindi naman to formula, hindi ito gimmick lang, di ba? Kundi ito talaga ay napaka-effective para mapanalunan ang ating pamilya. Dito nga sa next picture natin,
Magtataka daw tayo, bakit kaya kabi-kabila naman daw ang mga churches, pero bakit kaya kokonti ang mga napapanalunan natin ng mga family members? Kung tutuusin, may church dito, may church doon, may church doon, may church doon, pero bakit kokonti ang mga naglilingkod sa Panginoon? Kokonti ang mga naliligtas. Di ba? Mamaya, sasabihin ko sa inyo. And minsan, kapag naman uma-attend ang mga family members natin, they are interested pa. Napilit mo na nga magsimba, uninterested pa, di ba? Parang tinatamad pa, di ba? Aantok-antok pa. Bakit ba ganon? Okay? And sabi nga dito sa John 8:31, merong tinuturo dyan ang Panginoon, dinidiinan niya. Sabi niya dyan, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Kapag daw ginagawa natin yung mga gusto ng Panginoon, turo ng Panginoon, tayo po ay mga alagad ng Diyos. Then you will know the truth and the truth will set you free. Kapag nalaman mo ang katotohanan, yung katotohanan na yon ang magpapalaya sa'yo. Kaya yung verse na yan, baunin nyo lang, ilagay nyo sa mga puso nyo, itatak nyo sa puso nyo, di ba? At mamaya, dyan iikot ang mensahe natin. And sabi nga ng John 14 verse 6, wala daw tayong iba na paraan para makapunta sa langit, kundi ito lang. Sabi dyan, Jesus said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yan, walang ibang paraan. Kahit pasukin mo ang iba't ibang mga religion, kahit gawin mo lahat ng mga mabubuting gawa na alam mo, hindi pa rin yan yung makakapagligtas sa'yo. Kasi tanging ang Diyos lang, tanging si Jesus lang ang makakapagligtas sa'yo. Sabi mo nga, si Jesus lang. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus lang. Wala nang iba. Di ba? Kaya, nung mga nakaraan, di ba, parang inaano nila si Oprah Winfrey. Kasi sinasabi ni Oprah Winfrey na there are many ways to heaven. Pero mali yun. Kasi sabi ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. Parang, halimbawa, pupunta ka ng Alabang. Di ba? Dito, pwede ka pumunta ng Alabang through baybayin. Di ba? O kaya naman, mag-helicopter ka, ganyan. Di ba? Pero yun nga, noon, kung gusto mo lang pumunta ng Alabang, 100 lang. Parang ganun din sa langit. Pag pupunta ka doon, 100 lang. Hindi siya nag-i-integrate, hindi siya nag-i-innovate, hindi siya nag-i-improve. Si Jesus lang po ang daan, papuntang langit. Amen? Kaya ito na, ibibigay ko yung 3 sa inyo na paraan paano mapanalunan ang pamilya. Kung gusto mo na yung asawa mo, mapanalunan kay Lord, madala mo kay Lord, gawin mo to. Kung gusto mo na yung mga anak mo, madala kay Lord, gawin mo to. Kung gusto mo na yung nanay at tatay mo, madala kay Lord, gawin mo to. Okay? Una, living the life. Yan. Sige nga, sabi nyo nga, living the life. Living the life. Ano ibig sabihin nun? Isa pamuhay mo, kung ano yung dapat, isinasa pamuhay mo. Dapat, di ba? Ngayon na Christian ka na, dapat nakikita na kasi sa'yo na Christian ka. Yun pala yun. Di ba? Na halimbawa, nag-church ka na pala. Dapat ipakita mo sa pamilya mo na nag-church ka na. Mamaya, maintindihan nyo. And medyo kasi personal na testimony ito, kaya mapapakwento ko ng mga patungkol sa pamilya namin. So, tabi-tabi na lang po. Ayan, sa family po namin. And sabi ng verse po natin sa Matthew 5:16, sabi po dyan, let your light so shine before men, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Diba? Sabi, kapag daw Christian ka na, ikaw ay dapat maging ilaw na ng sanlibutan. Kailangan maging salt ka of this world. Ano ang ginagawa ng ilaw? Pinapaliwanag niya ang mga dakong madilim. Anong ginagawa ng asin? Nilalagyan niya ng lasa ang mga mapakla o walang lasa. So, ganun pala tayo. Kapag tayo ay pumunta sa pamilyang ito, sa eskwelahan na ito, sa kumpanya na ito, tayo ay ilaw, di ba, na magpapaliwanag sa kadiliman nila. Tayo po ay asin na magpapalasa ng walang lasa ng mga tao. Kaya dito, sa pamilya po natin, tatandaan nyo, ang calling natin, first and foremost, to be salt and light of this world. Kaya halimbawa, of your family. Kaya halimbawa, ang pamilya mo talagang, yung talagang anong-ano mo, obvious na obvious, walang gusto kay Lord, ayaw kay Lord. Ngayon, ikaw ang magpapasimula nun. Ang pamilya mo, talagang tamad na tamad sa Bible study. Kaya ka nandito kasi ikaw magpapasimula nun. Amen? Ako dati ganyan ang tanong ko sa sarili ko, bakit ako? Anak lang ako.
Pwede naman yung tatay ko yung unang tawagin. Siya na lang. At least, pag siya, talagang sunod kami lahat. Di ba? Bakit ako? Kasi may purpose pala si Lord. Kaya pag may tanong ka, bakit ikaw? Ba't hindi yung panganay namin? Bakit ikaw, hindi yung bunso namin? O yung tatay ko na lang, nanay ko na lang? Mamaya. Di ba? And sabi nga dito, ng John 3:31, if you hold to my teachings, then you are really my disciples. Actually, pinapaulit-ulit yan ni Lord. Kanina sa John 8, di ba? Ngayon naman sa John chapter 3. Di ba? So, ang sinasabi dito, kung talagang disciple ka ni Lord, kung tagasunod ka ni Lord, susunod ka rin sa kanyang mga salita. Okay? Kasi sabi nga dyan, many people call themselves Christian today, but their life doesn't measure up because they don't live it. Marami daw mga Kristiyano ngayon, sinasabi nila Christian sila, pero hindi naman nakikita sa buhay nila. Kaya unang-una, ang mga hindi naniniwala sa kanila ay mga kapatid nila, pamilya nila. Di ba? Kaya nakakatawa dito kapag sa church, di ba? Pag magkakapatid, di ba? Sasabihin ng kapatid, ako, ang haba ng binasa kong Bible kanina, nakailang chapters ako, arte ng bunso. Talaga ba? Ay, ako po, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi ang sipag-sipag ko na sa bahay, naguhugas na po ako ng plato. Sabi ng kapatid, ako kaya yun. Di ba? Kaya yung mga magkakapatid dito, nagkakabukingan. Di ba? Totoo ba yun? Di ba? Yung mga ganon. And minsan, yun nga, sa mga magpapamilya, yun ang challenge. Pero huwag kayong mag-give up. Di ba? Kasi, ang pagbabago naman ng Panginoon ay unti-unti from glory to glory. Pero, syempre, wag mo naman gawing lisensya yon. Hoy, ba't ka ganyan? Binabago pa ako ni Lord from glory to glory. Diba? Bakit ka nakasigaw? Binabago pa ako ni Lord. Hindi ganon. Kailangan, syempre, ikaw din, effortan mo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, effortan mo ang pagbabago. Diba? Talagang do your best. Ayan. Kaya dito, marami sa mga Christian, ang hindi pinapaniwalaan ng mga kapamilya, kasi bakit? Wala pa ring pagbabago. Pero this time, I pray, di ba, na magmula ngayon, magkaroon na ng pagbabago sa mga buhay natin. May mga Christian, pero walang growth. Di ba? Walang pagbabago na nakikita. Ang sabi nga daw, di ba, sa church lang Christian, sa church lang mabait, sa church lang holy, pero sa iba, di ba, sa bahay, imbis na holy, huli na. Di ba? Ano ibig sabihin ng huli? Ayan, huli ka. Ganyan ginagawa mo. Huli ka. Di ba? Kaya minsan, sa mga ibang mga churches nga, hindi kayo to sa ibang mga churches, ayaw nila nang binibisita sila ng pastor. Bakit? Kasi nakikita kung sino talaga sila sa bahay. Pero, yun nga, ang dapat nating baguhin dito, kung ano ka sa church, ganun din sa bahay. Mabait ka sa church, baitan mo rin sa bahay. Naintindihan? Amen. Parang ano na kayo Okay ba ba? Thumbs up nga dyan. Diba? Parang nasasaktan na agad kayo Kaya sabi nga dito, many people call Jesus their Savior, but not Lord. Many people just consider their Christianity a fire insurance policy. Maraming mga Kristiyanong ganyan na tinatanggap lang kasi nila si Lord kasi gusto nila ng fire insurance. Ano ibig sabihin nun? Ayaw nilang mapunta sa impyerno. Pero yung pagbabago ng buhay, hindi yan para sa akin. Hindi para sa akin yan. Diba? Hindi ganon. Kung ikaw tinanggap mo si Jesus, kailangan tanggapin mo rin siya bilang Lord. Pag sinabi niya, 10-10, magpakabait ka sa nanay mo. Raylin, magpo at opo ka sa nanay mo. Ganon yun. And sabi nga, yes, I am a Christian, but there is no growth shown, no transformation from their sinful lifestyle. Kaya iwasan natin maging ganon. Yung sinasabi nga ni Bishop Paul na dar ng Kristiyano. Alam niyo po yung dar ng Kristiyano? Yung paglinggo, Christian! Di ba? Pag Monday na, dar na ulit. Di ba? Christian! Paglinggo. Pag Monday, Gapi! Okay, hindi ganon. Kasi bakit? Kung Kristiyano ka ng Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Sabado ulit, Christian ka pa rin. Intindihan? Amen? Naalala niyo yung kwento namin ng mga kabataan pa kami, yung mga kabatch ko. Diba? Pag wala daw yung pastor, kasi mahilig sila mag-drum set
Ang ina, hawak kamay, tugs, 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 di kita. Diyos si Pastor, I'm coming back to the... Diba? Talagang binabago. Diba? Pero, again, mga kapatid, ayaw ng Diyos ng ganon. Yung half-hearted lang, yung Kristyanuhan lang. Kasi ano sabi ni Bishop, tsaka ni Ate Mer, kapag Kristyanuhan ka lang, pag Kristyanuhan ka lang, saan ka pupunta? Langit-langitan. Diba? And there is no such thing as langit-langitan. Kasi impyerno din yun. Diba? Kung Christian ka talaga, sa heaven ka pupunta. And ito, sabi nga dito, people judge Jesus by what they see in Christians. People say, well, if that is what a Christian is, then I don't want to be one. Ayokong marinig ito sa mga pamilya nyo. Ako minsan na akong naging ganyan. Naging na ako, kumbaga parang mali rin ang pamumuhay ko. Dati ang mga paraan ko kay Papa, pagalit lagi. Diba? Saan galing? Saan galing? Sa church. Diba? O ba't hindi mo ginagawa yung Nagbabasa ako ng Bible. Diba? Nagbabasa ng Bible pero galit. Diba? Tapos kinokorek ko sila pero pagalit naman ako palagi. Kaya ang tingin nila tuloy, ganun ba si Jesus? Ngayon, ang iiwasan natin, if that is what a Christian is, then I don't want to be one. Kasi alam niyo po, ako personally, testimony ko yan. Isa rin akong tao na dati, tisod ako, ayoko sa mga Christian. Bakit? Kasi po, natisod na rin ako isang beses. Diba? Na, nung time na sinama kasi ako ng lola ko sa isang Christian church, bata-bata pa ako noon. Tapos sinama nga ako doon sa kids room. Tapos yun nga, parang may nangyari kasi ata na tumba ko. Tapos napamura ko. Then, all of a sudden, yung mga bata doon, nagtinginan sa akin. Sabi sa akin, ay, si Hemler, nagmura. Diba? Susumbong kita kay Daddy. Kaya, after nun, hindi na ako bumalik sa church na yon. Kasi naisip ko, grabe naman sa church na yun, napaka-perfectionist. Napaka-holy naman nila. Nahiya naman ako sa linis nila. Parang ganun ang ko nung bata ako. Then yun nga, kahit anong pilit ng lola ko, sabi ko, iyoko na po, ganyan. Diba? And marami sa mga tao ngayon, hindi sila sumasama sa atin. Bakit? O sa inyo, bakit? Kasi sa nakikita sa'yo. O wag kang masyadong yun ang totoo. Kasi unang-una, ang ginagawa talaga ng mga tao, bago sila tumingin kay Jesus, kanino muna sila nakatingin? Sa'yo. Aalamin nila anong ugali ni Jesus sa pamamagitan mo. Diba? Kaya nga naalala niyo yung kwento ng mag-asawa, na yung asawa ayaw payagan na magsimba, yung asawang babae. Sabi ng lalaki, pag nagsimba ka pa dyan, lalakang kita ng pinto. O ngayon, ano nangyari? Nilakan ng pinto kasi nagsimba pa rin yung babae. Diba? Kaya yung babae, to make the long story short, doon na lang sa labas. Natulog. Pero, ang galing, kasi kinabukasan, paggising ng lalaki at binuksan yung pinto, anong sabi ng babae, nung asawang babae, anong gusto mong almusal? Diba? Kaya naman, yung lalaki tuloy, naniwala siya, nakakakonsensya naman. Mukhang totoo itong ginagawa ng asawa ko. Ang ginawa, again, to make the long story short, nagsimba na rin. Diba? Bakit? Kasi naniwala dahil dun sa ugali nung asawa. Diba? Kaya ako nga, I long for that day. Diba? I pray for that day na yung mga pamilya natin, diba? Yung mga ate mo na dati mong, diba? Yung karibal, dati mong kaaway, mapanalunan mo na yan kay Lord. Yung kuya na lagi kang, diba? Yung hihiram lang ng ballpen, galit pa. Diba? Tutok-tokan ka pa. Parang ganon. Diba? Dapat mapanalunan natin yan. By your life and by your testimony. Amen? Amen. Diba? Kaya nga, nakakalungkot, si Mahatma Gandhi, yun ang sabi niya, diba? I like your Christ, I like your Jesus, but I don't like Christians. Parang hindi akma. Bakit? Kasi sabi ni Mahatma Gandhi, gusto ko yung Jesus na pinapangaral nyo, pero ayoko sa mga Kristiyano. Bakit? Kasi tisod sa mga Kristiyano. Di ba? Na Christian daw, pero ang sama ng ugali, masyadong makaduro. Di ba? Masyadong makapanghusga. Tsaka masyadong makapang-away. Naintindihan? Kaya sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yon? Yan. Kung ikaw yon, magbago na tayo.
Amen? Di ba? Again, paunti-unti naman ang pagbabago. Tulad nito, dahil nga narinig mo to, ayan, so, kandidato ka na sa pagbabago. Amen? Amen, di ba? Kaya nga ako din, ayun nga, sabi ko dito, ayun, yung testimony ko noon, tsaka testimony ng family namin, yun nga, talagang ganon. For example, ako, kung tisod ako sa mga Kristiyano noon, si Papa naman tisod sa pastor. Kasi siya naman, may nakilala siyang pastor, pero grabe din daw talaga ang ugali. Kaya noon, hindi talaga siya naniniwala sa mga pastor. Ang galing ng Panginoon, talagang hindi mo alam kung ano yung kaparaanan ni Lord. Kasi kung yung mismong anak niya, yun pa yung naging pastor. Diba? Kumbaga, naging pastor din. Kaya parang he had no choice, diba? But to believe, kasi anak ko to, diba? Parang gano'n. Tapos, hindi, syempre, pero mamaya, maipapagpatuloy natin yung kwento ko tungkol sa family. Pero buti na lang, yun nga, yung kiniklaim natin na song, diba? Na His love keeps following us. Na hindi talagang sumuko ang Panginoon sa amin, talagang sinundan kami kahit saan kami pumunta. Kasi nung pag-college ko naman, doon naman ako nagkaroon ng kaklase na ang kulit-kulit. Di ba? Talagang kulit-kulit. Pre, una muna, ang kinukulit niya sa akin, yellow pad. Pre, pengi yellow pad. Di ba? Laging, ito, taong to, wala ba itong pambiling yellow pad? Di ako naman laging sibigay ng yellow pad. Tapos later on, ang kinukulit niya na sa akin, pre, sama ka sa akin. Saan tayo punta? Fellowship. Diyan lang sa sangkin. Yuko. Diba? Talagang todo ayaw pa ako. Yan nga, si Bishop Mon. Si Bishop Mon yung nagkukulit sa akin. Magkaklase pa kami noon. Yan. Yuko. Biglang nakuha niya yung interest ko. Sabi niya sa akin, sige, pag nag-church ka, gagawin kita ng vocalist ng banda namin. Talaga? Sige, sama ko. Diba? Parang ako, syempre, bida-bida ako noon. Diba? Parang, ang cool nun gusto ko maging vocalist. Yan, pagdating doon, hindi pala ako magiging vocalist, song leader pala. Ayan, di ba? Mag-worship pala kami kay Lord. Then, parang to make na lang story short, nandun na nga si Bishop Paul, nagpe-preach siya ng Alphabet of God's Love. Then, all of a sudden, doon ako parang feeling ko noon, na-capture ako ni Lord. Yung parang nahuli niya ako ng pag-ibig niya. Di ba? Na, yung parang nalusaw ako after kong mapakinggan yung Alphabet of God's Love, na magmula A hanggang Z, merong kaparaanan ng pagmamahal si Lord. Diba? Kaya after nun, sinabi ko talaga kay Lord na, Lord, maglilingkod na ako sa'yo, bibigay ko na yung buhay ko sa'yo. And then, dito nga, sa bunga ng banal na spirito, sobrang kailangan din natin to live a life of a Christian, diba? Kaya tatanungin natin ang sarili natin, tayo ba ay may bunga na ng banal na spirito? Kasi again, yan ang hinahanap sa atin ng mga tao. Diba? Again, si Lord, hindi naman siya mapanghusga. Diba? Pero ang tao, ganun talaga. Kailangan mo nang tanggapin yon. Mapanghusga sila at talagang titingnan nila, i-check nila ano ang ugali mo. Diba? Bago sumama yung nanay mo sa'yo, i-check niyan kung ilang beses ka naghugas sa isang linggo. Diba? Ganun yon. I-check niyan kung ang sagot mo pabalang pa rin o hindi na. Diba? Kaya ang tanong dito, mapagmahal ka na ba? Masayahin ka na ba? Ikaw ba ay ayaw mo na sa away? Peace? Ikaw ba ay mapagpasensya na? Mabait ka na bang tao? Mabuting tao, tapat at may pagpipigil sa sarili? So kung meron ka ng mga ganon, later on, magugulat ka. Madadala mo na sila. Okay? And kaya nga sabi dito, people who are unsaved want to see the genuineness in Christian. Sabi nyo nga, genuineness. Okay? O kaya yung tinatawag na dapat genuine or genuine. Ibig sabihin nito, totoo, legit, hindi nagpapanggap, di ba? Kasi ang mga tao nga ay mapanuri, kaya titingnan nila, totoo ba to o hindi? Di ba? Ako talaga, nung una, may mga ganyan talaga sa amin. Kasi, kumbaga parang ako, influence pa ako ng mga tita-tito ko noon. Di ba? Maraming mga pagkakataon, yung parang natitisod talaga sa akin yung pamilya ko kasi hindi balance. Hindi totoo yung parang pamumuhay ko sa sinasabi ko. Di ba? Kaya, yon. And sabi nga, one of the first keys to seeing our family and friends come to Jesus is for them to see that He has made a difference for us. Sabi nyo nga, may nag-iba na. Yan. Isa pa, may nag-iba na. Yan. Ibig sabihin nito,
yun nga, kung gusto niyo daw na madala ang pamilya niyo kay Lord, kailangan makita na sa iyo yun. Yung may nag-iba na. Okay? So, ito na ang kwento ko. Doon tungkol sa may nag-iba na. Noong una ako naging Christian, una talaga, parang ay, hindi ko pa masyadong tanggap yon. Kaya kagaya ng testimony ni Gerard noon, na doble yung simba niya. Di ba? Na magsisimba siya sa Christian sa umaga, tapos magpapaalam yan sa akin, Kuya, hindi pa muna ako magpapawantuan. Oh, bakit? Kasi magsisimba pa ako sa Olax. Yan, kasi dalawa ang sinisimba niya. Sisimba siya sa amin, sisimba siya sa Olax. Oh, bakit? Yung pala, kasi para parang mapaglabanan niya yung isip niya na, hindi, Catholic pa rin ako. Yung parang kahit gustong-gusto ko tong Jesus na sinasabi nila Bishop sa Mission House, ipapakita ko pa rin sa pamilya ko na Catholic ako. Ganun din ako noon, talagang sama pa rin din ako sa kanila. Yan, punta pa rin ako sa Catholic Church, tapos syempre gagawin mo pa rin yung mga ginagawa mo, yung mga naggaganon-ganon ka, di ba? And yun nga, kumbaga medyo tumagal yun, pero later on, ang galing, kasi unti-unti na binago ni Lord. Tapos ito nga yung mga sample na mga nakita nila na bago na daw ako. Yan. Unang-una yung kunwari, kila mama noon, si mama talaga, mahilig siyang sugal noon, di ba? Lahat ng mga, parang feeling ko, lahat ng mga sugal na naranasan talaga namin. Andyan yung tong eats, andyan yung wedding, andyan yung loto, andyan lahat. Yung, meron pa nga kaming tinatawag noon na paripa. Alam niyo yung paripa? Yung bibili sila mama noon ng grocery worth 1,500. Dati, ang grocery mo na 1,500, ang dami nang mabibili. Ayan. Pero ngayon, kukunti na, 1.5 na yon, mga 3 piraso, 5 piraso. Pero dati nga, yun ang ginagawa namin. Yung papataya kami, tapos kung sino yung mananalo, sa'yo na yung grocery na yan, di ba? Parang ganon. Ako, tuwan-tuwa pa ako doon dati. Tapos kapag si mama nagpapaalam sa akin, nak, totong ita ko yung tong sa'yo. Tuwan-tuwa ako noon. Pag sinabing tong, yun yung hindi ko alam kung yun parang basta, yun, parang percentage yun, nang makukuha mo doon. Ayan. Parang gano'n. Dito ang tuwa ko. Tapos, dati pinagpe-pray ko pa na, Lord, sana manalo po si Mama. Parang gano'n. Tapos, yun nga, parang naisip ko nga doon na, grabe, parang gano'n ako kasayang-saya noon, no? Tapos, si Papa naman, nung time na hindi pa kami Christian, naman, yung parang kapag nag-uutos sa akin siya ng sigarilyo, di ba? Parang, naman, ako, bili mo ako ng 1 kahang sigarilyo. Ganyan. Ako naman, sunod lang ako. Parang wala akong kaalam-alam tungkol doon. Tapos meron din yung mga tito-tita ko naman, mga naglalasing sa sa bahay namin. Yung mismong bahay namin, lasingan ng tito-tita ko nung nasa sukat pa kami. Tapos minsan nasa silong lang ako ng bahay namin, pero minsan sumasama ako sa kanila. Tapos nakikikaraoke ako. Lahat ng mga alam kong karaoke ng Bee Gees, mga Bee Gees, Mopats, Westlife, Backstreet Boys, parang ganon. Alam ko lahat ng yon. Tapos nakikipag sabayan pa nga ako sa kanila. Then all of a sudden, parang nagtaka sila mama, tsaka sila papa, na bakit ganon, iba na yung anak ko. Parang ayaw niya na nung nakikita niya ako na nagsusugal. Tapos ayaw niya na rin na parang ayaw ko na rin daw na nakikita si Papa bumibili ng sigarilyo. Parang, basta hindi kita ibibili, parang ganon. Kasi nga, may nagbago na. Sabi nyo nga, may nagbago na. And yung pagbabago na yon, yun talaga yung dating sa akin ni Jesus. Diba? Na dahil nalaman ko na si Jesus pala ay napako sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan, na dahil sa kasalanan, kaya siya napako, magsimula nun, hindi ko na pinili na magkasala. Diba? Pinili ko na Lord, kung ano yung nakakalugod sa'yo, yun nawa. Diba? Ang piliin ko. Diba? Kaya yun yung testimony noon. Diba? Na ito, gustong-gusto ko to, pero ngayon, hindi na. And tanungin natin yung mga sarili natin, meron na bang nangyari sa atin na ganon? Yung difference? Yung parang pinapakita mo talaga sa pamilya mo na hindi na ako masaya dyan. Hindi na ako pang ganyan. Diba? Kasi once na nalaman nila, once na nakita nila, yung difference na yon, doon na sila maniniwala. Pero halimbawa, isa ka rin sa nakikigulo sa kanila, diba? Isa ka rin sa mga sugal sa kanila.
Isa ka rin sa mga nakikichismis sa kanila, 'di ba? So hindi sila maniniwala. Pero once again, kung meron ng pagbabago, kung meron ng difference, doon po sila maniniwala. Nung nakaraan si Perry Stone, meron siyang preaching tungkol sa how do I know that Christianity is real? Parang ganun. Tas isa doon, yung sinasabi niya na yung the power of changes. Na paano daw nangyayari yung bagay na yon, na kung hindi daw totoo ang Christianity, bakit meron daw isang tao na hindi man lamang nakatungtong dun sa church na yon, 'di ba? For his lifetime, na hindi niya naman kilala yung pastor na yon sa buong buhay niya, na hindi niya naman kilala yung mga members sa paligid, 'di ba? Sa buong buhay niya. Pero biglang isang araw nagbago. Biglang isang araw ayaw na ng kasalanan. Biglang isang araw gusto nang makapaglingkod sa Panginoon. The secret is may power sa pangalan ni Jesus. Nagtatransform talaga si Jesus. Amen? Kaya yung pinapangaral natin dito, hindi siya religion. Hindi siya false teaching lang, kundi He is a person. Diba? Talagang tao siya na dapat natin, Diyos siya na dapat nating panampalatayaan at paniwalaan. Kaya yun ang kwento ko. Diba? Marami pang mga sinare ako sa mga pamilya ko. Kay Nenay naman noon, talagang kay Risa, talagang dami mo rin talaga na ipagpe-pray. Diba? Andyan lahat ng mga kamunduhan, lahat ng mga kakikayan noon. Diba? Kung ano-ano pa ang mga sinusuot niya dati. Then, parang all of a sudden, parang bigla na lang siyang nagtataka na sinasaway ko siya o kaya naman sinasabihan ko siya na huwag ka masyadong mag-backless, ha? Baka pulmonahin ka. Diba? Pulmonyahin ka. Diba? Huwag ka masyadong mag-backless, diba? Baka kagating ka ng kung ano-ano dyan. Diba? So, nagulat siya. Diba? Kaya, magmula nun, doon na sila, parang, alam ko sa sarili ko na naniniwala na. Diba? Kumbaga, parang doon na sila napapa-question na tingin ko, totoo na nga talaga tong pagsisimba ng anak ko. Amen? Kaya sino sa inyo yung ganon? Sa bahay, di ba? Kung liligaya ka di ba? Sa church, I worship you, my God. Di ba? Pag nasa bahay, panay mura. Pag nasa church, ay, God bless you, kapatid. God bless you, sister and brother. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, magbago na tayo. Ayan. And pangalawa, giving the information. Ay, sabi nga, kaya may tanong dito, Lord, am I living the life that you want me to live? Yan, na isa sa pamuhay ko ba ang dapat kong isa pamuhay? Pangalawa, am I free from the destructiveness of sin myself? Ako ba mismo bago ko sharean ang pamilya ko, nakalaya na ba talaga ako sa kasalanan na to? And pangatlo, am I genuinely walking with you as I should be walking? Naglalakad ba talaga ako kasama mo? And if not, it's time to deal with the sin issue. He's there to get us back on track. Kaya kung alam natin, di ba, na meron pa tayong kasalanan, meron pa tayong mga nagagawa na hindi nakakabless sa pamilya natin, it's time to deal with the issue. And minsan, may ganong kwento, may ganong mga pagkakataon kahit ako noon, nakita ko yon na dahil yung pamilya niya, kinukwentohan niya rin ng mga chismis sa mga tao o sa church, parang yung pamilya niya hindi rin naniniwala, 'di ba, sa church o sa pagsisimba. Kasi nga napuno na ng chismis 'di ba, yung bahay. Kaya kung meron tayong pinapadil ni Lord sa atin, i-deal na natin. Okay? Amen. So una 'yon, living life. Sure na sure 'yon. Pag nakita na sa iyo yung pagbabago, madadala mo na ang pamilya mo. Pangalawa, giving the information they need. Yan, giving the information they need. Ano ibig sabihin po nun? Ito na yung share na natin sila ng information na kailangan nila. Ano yun? Yung gospel. Diba? Sabi nga dito, people who are not yet a Christian need information. Sobrang kailangan talaga nila ng information. And for your information, diba? For your information, lahat talaga ng mga tao, diba? Kailangan yan. Kasi nga, hindi tayo inform Dati, hindi ko alam na masama pala to. Hindi ko alam na kailangan palang gawin to. Diba? Kaya kailangan nila ng information. Parang kumbaga sa tao. Kunwari, hindi lahat ng tao kilala si Ella. Diba? Pwedeng yung ka-LG niya, kilala siya. Ganon din si Jess, kilala siya. Mama niya, mas kilala siya. Diba? Parang ganon. Kaya ganon din.
Si Jesus, may mga kanya-kanyang pagkaalam ang tao sa kanya. Akala ng tao, malupit siya. Akala ng tao, galit lang ang Diyos sa makasalanan. Diba? Kaya we need to inform them na hindi lang basta galit ang Diyos sa'yo. Hindi lang siya bastang parang pulis, huhulihin ka sa kasalanan mo. Si Jesus, gusto kanyang iligtas, 'di ba, sa kasalanan mo. Gusto kanyang iligtas sa impyerno, 'di ba? O ngayon, sagutin mo, good ba 'yon or bad? 'Di ba? Actually, He is a good God. Kasi ang gusto niya, yung mga ikakabuti mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, ikakabuti mo. Yan ang gusto ng Panginoon. And si Jesus, talagang nag-effort siya. 3.5 years, yan ang ginawa niya. Kung saan-saan siya nagpunta, sa sinagoga, sa bundok man, sa tabi ng dagat, o ilalim ng puno, nagsishare siya ng gospel. So, ibig sabihin, ini-inform niya ang mga tao na ganito, kung gusto nyong makapunta sa langit, repent, for the kingdom of God is at hand. Kung gusto nyong makasama sa kaharian ng Diyos, ganito yung gawin nyo. Talagang yun ang ginagawa niya. And sabi nga, He taught by example, by lessons from life illustration, and by things that people could understand. At ang ginagawa din ni Jesus, di ba, sa pamamagitan ng buhay niya, nagtuturo siya, and at the same time, ginagawa niya pang illustration. Yung mga nakikita niya, so that the people will understand. And kapag nga daw nagtuturo si Jesus, madali lang maintindihan, di ba? Very basic, tsaka very plain. Nang sa gayon, mayaman, mahirap, dukha o matalino o mangmang, maiintindihan siya. Okay? Kaya nga, sabi nga dyan, some people need basic information. Sabi dyan, no, how does a person go about coming to the Lord? Could you explain it? Could you lead someone in prayer of salvation? And could you explain to them what it means? Yung mga basic na tanong, basic na dapat sagutin ng isang tao, pwede ba natin o kaya ba nating i-explain sa kanila? Kaya yan ang sinasabi ni Berna kanina sa Sunday School, na if you want to serve God better, kung gusto mong talaga maglingkod sa Diyos, mag-aral ka. 'Di ba? Mag-Sunday School ka. Ako nga, ang pangarap ko dito, yung lalong-lalo na yung mga matatagal na sa Panginoon, mag-Bible School. Kasi nang sa gayon, alam na nila kung paano maglingkod sa Panginoon ng mas better pa. Hindi yung habang tumatagal ka kay Lord, mas lalo kang lumalayo sa salita ng Diyos, mas ayaw mo. 'Di ba? And yun nga, dapat tanggapin natin na hindi natin alam ang lahat. Kaya kailangan mag-aral pa tayo. 'Di ba? Kaya pag tinanong ka, Raylene, ilan ang Diyos? Sabi dun sa kanto, 5 daw eh. Oh, 'di ba? Uy, princess, paano maligtas? Eto, bibigyan kita ng 10 bagay para maligtas. Tagal naman maligtas. 'Di ba? Ayaw na nila. 'Di ba? Kaya si Billy Graham, 'di ba, talaga nag-aral 'yon. Bakit? Kasi gusto niya pang maging effective. 'Di ba? Habang siya ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Napagtanto niya na sa bawat nasyon, kailangan talaga merong yung interpreter. 'Di ba? Na kung kunwari ganito yung lengguwahe, may interpreter. O napansin niya rin na dapat pala pag nag-altar call, maikli lang. 'Di ba? Kaya yung mga sinasabi ni Bishop na sample, ito ang 4R of salvation. Maganda 'yon kasi 4 lang eh. 'Di ba? Kaysa naman ito ang 20 susi para maligtas. Tagal naman. Tatama rin na yung taong maligtas, 'di ba? Kaya yun yung dapat nating alamin. 'Di ba? Halimbawa pag tinanong kayo, Jess, kaya mo bang i-prove yung faith mo dito sa tao na 'to? 'Di ba? Kasi kapag tinanong na kayo, o bakit? Sige, bakit ko tatanggapin si Jesus? Kaya niyong sagutin? Bakit siya lang ang daan? 'Di ba? Bakit ba kailangan niya pang mamatay? Kaya niyong sagutin yung mga 'yon? 'Di ba? Kaya kinakailangan mag-aral tayo kasi yung mga basic information na 'yan, kailangan niya ng tao. Okay, pangalawa naman, other people have received misinformation naman. Kaya people hear things about Christians and about churches that are not true. So we have to be able to clarify and correct misinformation for people. So naalala niyo yung yung ginawa ng isang church na nag-TikTok? Yung yung naging issue nun? Yung may pastora na 2024 na. Yung guilt tripping. Tama ba? Guilt tripping, yung parang nag-video pa sila, tapos parang inaano nila yung mga makasalanan na, sabi niya, parang ngayon, nadungisan ang mga churches
dahil sa ginawang yon, di ba? Kumbaga parang naisip ng mga tao, ganyan pala mga Christian, nang nanlalait, di ba? Kaya kinakailangan, tayo naman, ang trabaho natin, i-correct natin lahat ng mga misinformation na yon. Di ba? Ako na rin, may mga ganyan din. Uy, sabi daw nung tao lang daw si Jesus. Di ba? Pag ikaw, pag narinig mo yon, ay hindi, makokorek mo, Diyos siya. Di ba? Sabi rin ng mga, yung katawan daw ni Jesus nung ninakaw lang daw yon, kaya akala nila nabuhay. Ay hindi. Di ba? Kaya dapat alam mo. Kaya mag-aral. Di ba? Mag-aral ng Bible, buklatin natin yung Bible, nang sa gayon, hindi ka mawala. Di ba? Doon sa mga, na yon, kunwari, mga nang dideceive na yon. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, come to Sunday school. Yan. Kaya gumising ng maaga, di ba? 8:50, dapat nandito ka na. Okay? Para makapag-Sunday school tayo kasi andun yung mga basic information. And next naman, some people, on the other hand, just lack information. Ito naman, ibig sabihin, wala talagang informasyon sila. Walang nagsasabi. Kaya dapat ikaw, ang trabaho mo, sabihin mo. Kagaya ni Nicodemus, di ba? Ang talino niya sana. Nag-aaral siya ng law, pero wala talaga siyang alam kung paano bang ma-born again ang isang tao. Sabi nga, how can a person be born again? I don't understand this. I just don't get it. And Jesus was there to fill in the gap in information. Lalong-lalo na yung mga tao na confused na, di ba? Tsaka curious na. Yan, kailangan inaano natin yan, sinusunggaban natin. Kaya halimbawa sa mga ka-LG natin dito, dapat ituro natin sa kanila. Pag meron tayo ditong mga bago, di ba, na mga kasamahan, di ba, classmate mo, nagsimba, talagang, yung, di ba, may kasabihan na gano'n, yung parang strike the iron while it is hot. Di ba, yung parang sunggaban mo na. Hindi yung, may mga gano'n kasi na, ay, next week na lang po, pag bumalik siya. Hindi. Kailangan pag-attend niyan, i-ano mo na agad, ay, kamusta, ganun. Di ba, talagang, mo, yung i-follow up mo agad. Kunin mo na agad, i-one-to-one mo. Naintindihan? Kaya yon. Kaya sabi nga dito, ay kinakailangan tayo ay maging willing to inform them. Kaya ito na, yun nga, yung mga sample nga noon, ang chineran ko ng information about kay Lord, di ba? Unang-una si Risa, di ba? Kasi parang naisip ko, sa kanilang tatlo, 4 lang naman kami. Kaya naisip ko doon, kung 4 kami, dapat maligtas na agad kami. Di ba? Kaya iniuna ko talaga yung kapatid ko si Risa. February 11 ako naligtas, 2007, December 2007, shineran ko agad siya. And yun nga, sabi ko sa kanya, sa tingin mo, pag ikaw ay namatay, saka mapupunta? Diba? Kaya doon na siya nag-isip na, oo nga, no. Bata pa yun eh. Pag bata, di ba, madaling yung parang madaling maniwala. Okay? Kaya siya yung inuna ko. Tapos sunod si Mama, tapos sumunod na si Papa. Tapos hindi pa dyan nagtatapos. Kaya nga dapat agapan na natin yung mga pamilya natin. Bakit? Kasi meron pa akong mga nilabanan. Ang una kong nilabanan, yung mga idol namin sa bahay. Lahat ng mga santo meron kami. Mama Mary, Santo Niño, Santo ganyan, Santa ganyan. Diba? Parang naisip ko, nung nabasa ko na yung Bible, ayaw pala ng Diyos ng ganito. Kaya ang una kong laban ay patungkol doon. Diba? Dati hindi alam nila Mama, inaano ko yon, kinukuha ko sa altar, tapos nilalagay ko sa tabi. Tapos hinahanap sa akin, saan yung ganito? Ay, hindi ko alam. Parang gano'n. Tapos pinagpe-pray ko na nawa, mabasag na lang. O kaya ganyan. Pero yun nga, may time nga po noon na si Papa galit na galit sa akin tungkol doon. Parang nakikipagdebate siya. Ngayon, ang request ko sa kanya, sige, wag mo na lang ako paniwalaan. Ang gawin mo na lang, yun yung time na natututo na ako. Kasi sinabihan ako ni Bishop. Kasi dati, ang akala ko, ang gagamitin ni Lord na magpanalo sa kaluluwa ng pamilya ko, yung pastor namin, si Bishop. Kaya sinisisi ko pa yon kapag hindi nyo kasi binibisita yung pamilya ko. May isang beses, sabi niya sa akin, pinatawag niya ako doon sa kanila. Sabi niya, alam mo kung sino ang magpapanalo sa pamilya mo? Ikaw mismo, sabi niyang ganon. Kaya after nun, parang binuhusan ako ng malamig na tubig ko. Hindi naman siya. Talagang ako ang gagamitin ni Lord. Kaya sabi ko kay Papa nun, pag ganito na lang, sige, huwag ka maniwala sa akin. Pero may request ako. Basahin mo yung Bible. Ngayon, kung ano yung sinasabi ng Bible, yun ang gawin mo. Nabasa na ni Papa na ito pala, ganyan-ganyan.
O, sila na mismo. Sila na mismo yung umiwas doon. Pangalawa, ano pa? Yung mga pagsisigarilyo ni Papa. Matindi rin yun. Kasi ang tagal mawala bago matanggal. Eh, hindi ko alam, siguro gumawa ng milagro ang Diyos na sinabi ko sa Panginoon, Lord, gawa ka ng paraan para tanggalin ni Papa pagsisigarilyo niya. Ang ginawa ng Diyos, hinayaan si Papa na magkaroon ng tuberculosis. Diba? Kaya after nun, diba, parang, kasi dati, sinasabihan lang namin siya Pa, huwag ka na magganyan kasi makakasama sa iyo yan. Diba? Pero ayaw maniwala. Diba? Kaya nga ngayon, natatawa ko sa sigarilyo. Diba? Bakit? Kasi may nakadrawing na nga na bagang sunog. Diba? Pero hit-hit pa rin ang hit-hit yung mga tao. Ngayon, matatauhan kapag gaganon-ganon na sila. Diba? Yung titigilan kapag ayaw na. Ay, yung pag sumuko na rin yung katawan. Kaya, salamat sa Panginoon. Pero praise God, hindi natapos doon. Kasi nung nagkasakit naman ng tuberculosis sa Papang malala, ang ginawa naman namin, pinag-pray namin siya, tapos pinag-pray pa siya ni Bishop, pinatungan siya ni Bishop dito ng ulo, nakaramdam siya ng init magmula dito hanggang baga. At yun nga, pagkatapos ng check-up, magaling na, doon siya naniwala. Totoo ang Diyos. Diba? Doon siya talagang umiwas na. Kaya nung time na naginip naman siya na nagsisigarilyo siya, pagkagising niya, iyak siya ng iyak. Kasi hindi niya matanggap, nagsigarilyo ulit ako. Diba? Kasi umiwas na siya doon. Naalala ko si John Paul din, ganon. Dati talagang, nagki-care group kami. Usap kami ni Gerald. Si John Paul, amoy alam mo na. Kasi ganon. Diba? Kumbaga parang, pero ang galing kasi naging mapagpasensya lang ako sa kanya. Hinayaan ko siya, talagang winawantawan pa, welcome, ganyan, welcome ka. kahit naamoy talaga namin siya na gano'n. Pero ang galing kasi, bakit? Nag-declare kami, naalala ko noon, nag-uusap-usap kami nila JM. Sabi niya, Kuya, tingnan mo, tapos yan kapag nag-camp na tayo. Pag tapos nung camp, tapos naranasan niya yung presence ni Lord, tanggal yan. Alam niyo po, nakakatuwa kasi, after nung camp, talagang natanggal. Tama ba, Paul? Natanggal? Baka kasi kanina lang. So, yun, di ba? Ibig sabihin, as in natanggal. Bakit? Kasi yung presence ni Lord. Di ba? Kaya may mga ganyan, may mga insidenteng ganyan, yung nagkakantahan, I surrender. May mga tigasin, talagang sinusuko nila sa altar yung mga sigarilyo nila. And thank God, kasi nangyari yon sa mga tao dito, di ba? Na talagang napanalunan ng Panginoon. And also, yung pagsusugal ni Mama. Dati rin, pinagpe-pray ko yan. Kasi alam nyo dati, ito ang pinakamasakit talaga na maikukwento ko sa inyo noon. Dati, talagang nagmamakaawa na ako, sige na, parang awa mo na, huwag ka nang magganyan, ganyan. Di ba? Sige na, ganyan. Di, parang ayaw pa rin. Anong nangyayari pa kay Mama? Kumakausap siya ng mga lookout. Dati, kakausapin niya si Ate Ganto. Sabi mo, pagpaparating na si Pastor, para, kunwari, nagkukwentuhan lang tayo dito. Kaya, sorry, Happy Mother's Day. Kaya, pero nabago na po siya. Ang tagal na. Diba? Di, ganyan. Ako naman, malakas ang pakiramdam ko. Siyempre, binigay ng Panginoon yun, yung discernment. Diba? Pag dumadating talaga ako sa amin, iba talaga. Kaya, ako, ang pinapakita ko, dadalaw lang ako, pinapakita ko talaga sa kanya, dinalaw lang kita pero uuwi agad. Siya naman, magtataka siya, ba't kaya umuwi yun agad? Alam niya na hindi kasi ako payag sa ginagawa niya. Tsaka may lookout pa siya. Parang ganon. Parang dati, doon ako nang gagalaite. Doon ako parang galit na galit. Naalala niyo yung kung paanong pinagtatumba ni Jesus yung mga doon sa templo na nagbebenta ng mga kung ano-ano. Parang ganun yung galit. Yung galit na mula sa pagmamahal. Hindi yung basta galit lang. Na alam mo kung mapapahamak siya ang galing kasi malakas ang prayer. Ano nangyari? Diba? Isang araw, nandun ako sa mission house sa TH. Punta doon si Mama. No, ayoko na talaga. O bakit? Nagkaroon ako ng utang. Ang laki ng utang ko. Hindi ko mabayaran. Ganyan. Doon siya parang parang nagising. Ako naman, siyempre, kunwari, mahal na mahal ko siya, kaya ang sabi ko, di ba, yan ang sabi ko. Diba? Hindi yung, di ba, yan ang sabi ko sa'yo, ha? Hindi ganon. Di ba, ganon naman talaga. Kaya ang sabi ko sa kanya, sige ma, tayo? Wala naman ang magagawa, andyan na yan.
pray na lang tayo. Kaya ayun, alam nyo, after ng prayer namin, gumawa ng paraan si Lord na mabayaran yon. Merong dumating na pera, bayad yung utang. Diba? Kasi may mga ganon, yung parang wake-up call, mga panggising na bigla-biglang dumadating, ayaw mo pipitikin kita. Parang ginaganon ni Lord. Diba? And yun yung gusto ko na iparating sa inyo, na basta wag kayo sumuko, mag-pray lang kayo. Diba? Mapapanalunan din natin ang pamilya natin. Amen? Yan. Tapos yun naman, yung mga worldly music. Hindi pa natatapos doon sa mga worldly music din. Natanggal naman na ni Papa yung kanyang sigarilyo, may worldly music naman. Ba, ba, ba. Mga, kung ano-ano. Yung mga, talaga. Tapos si Rizan, yung kapatid ko noon, talaga. Yung mga Jabawokis, kayang-kaya niyang sabayan yan. Gumaganon. Sabi ko, Diyos ko, iligtas niyo po yung pamilya ko. Diba? Mga magpe-perform yan, yung mga kapatid ko, magpo-post sa Facebook ng sexy. Sabi ko, Lord. Kaya parang, sabi ko sa Panginoon, Lord, ano ka. Pero salamat sa Panginoon kasi inatake ko lang, pinag-pray ko lang talaga. Ayun, di ba? Yung imbis nagra-run the world pa yan si Ate Risa noon, gumaganon-ganon. Diba? Pero dumating yung time, iba na yung ni-run the world niya. Diba? Talagang naglingkod na siya sa Panginoon. Diba? And yun nga, tsaka dati kasi ang experience ko noon, ito hindi naman ako nagpe-preach na lang din sa inyo, nagkukwento na ako, diba? Kasi ito talaga yung totoo na testimony. Na dati kapag napapakinggan ko naman si Papa, ang iingay ng mga tugtog, mga rock and roll talaga. Maya-maya, hayaan ko lang yan, hihinaan ko. Tapos papaltan ko na, CD pa noon CD, yan. Tapos, ipe-play ko na. Hillsong pa nun. Ang ganda talaga ng Hillsong, di ba? I worship you, my God. Dumating yung time, nagustuhan na rin. Hinanap-hanap na rin ni Papa, di ba? Tsaka nila Mama. Doon na unti-unting nabago yung atmosphere sa bahay. Na dati, ang gulo, panay pa sila away kasi panay worldly music din. Nung pinatugtugan ko na ng mga worship song, Christian song, yan, doon na umayos. Okay, tapos yun nga, kung isa-isahin pa natin yung mga pananamit nila, hindi pagpapatawad. Dati si Papa nakikiisa rin yan sa lola ko. 'Di ba? Ang pananaw din nila hanggang hukay, hindi ko papatawarin 'yan. Kahit magpantay ang paa ko sa hukay, hindi ko papatawarin 'yan. Mga hindi nagpapatawad. Pero dumating yung time nga na natutunan din nila. Tapos yung pagpapastor ko rin, pagtatights, pagtanggap ng healing, mga pagpe-pray at pagde-devotion, unti-unti po nila na natutunan. Amen? Kaya kung nangyari po sa amin, pwede ring mangyari sa inyo. Diba? Kung naligtas ng Panginoon yung pamilya namin, kaya din sa inyo. Okay? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kaya yan. Okay? And last na lang, una, live the life. Pangalawa, yan, give them information they need. And pangatlo, pray for them. Ito na yung kailangan, ipanalangin na natin sila. Okay? Sabi nga dito, how do you pray for people? Do you just pray, Lord, touch my family? Kasi daw, pag yan daw ang prayer mo, if so, what does that mean? Do you want the Lord to touch them on the arm? To pat them on the back? What kind of prayer is that? Ano bang klaseng prayer yan? Sabi, I think one of our problems in prayer is that we pray in too general a way. Kaya dapat, pag magpe-pray ka daw, specific dapat. Kasi wag lang yung, Lord, i-touch niyo po yung pamilya ko. In Jesus' name, amen. Dapat daw specific. Sabi dyan, we need specific. Sabi, what is really keeping a person from the Lord? What is the hindrance or root problem? Ano ba yung nagiging dahilan para hindi siya lumapit sa Panginoon? Ito yung mga sample niyan. Pwedeng na-offend kasi siya. Pwedeng nasaktan, di ba? He got or she got hurt, di ba? And may isang beses na hipokritohan siya sa mga Kristiyano, di ba? O kaya naman, hindi siya, kumbaga parang hindi siya pa nakakakita ng Kristiyanong totoo. Pagka ganon, unang-una mong gawin, ikaw yung maging Kristiyanong totoo. Tapos pangalawa, ipanalangin mo siya. Pang-apat, no need for salvation, can save myself. Ito maraming ganyan. Yung parang, ang akala nila, hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan ng Jesus. Kaya ko sarili ko. Mabait naman ako, mas mabait pa ako sa iyo eh. Hindi, may mga ganon. And also, simply like to sin. Ito naman yung mga, kumbaga parang ang gusto lang talaga nila ay magkasala. Dapat alamin mo, ano kaya ang dahilan, bakit sila ayaw, di ba, magsimba o sumama sa Panginoon. And yung iba naman, some people are bitter at God.
Itinatanong nila, why did God let something happen? Kung totoo ang Diyos, bakit nagkakaganto ako? Ba't ko naranasan to? Diba? And for some, it is an addiction or alcohol problem that is keeping them from God. Diba? Yung gusto naman nilang lumapit sa Diyos, kaso may problema, alcoholic, diba? Na may addiction. Okay? Kaya ang dapat mong gawin, baliin mo yung mga root na yon sa pamamagitan ng ng pagpe-pray. 'Di ba? Kaya nga sabi, what is the root problem? Pray against the specific hindrance that may be standing in their way. Focus on specific things, don't just say, Lord, touch them. Kaya mamaya pag uwi nyo ng bahay, alam nyo na kung ano yung gagawin. Kunwari sa kuya mo, ano ang nagiging hindrance para sa kanya? Lord, tanggalin nyo po yung masyado niyang pag-ML. 'Di ba? Pakonti-konti na lang po, 'di ba? Lord, tanggalin niyo po sa tatay ko yung paglalasing niya. Diba? Lord, nawa po, ipuin niyo po yung tatay ko, wag na po siyang maglasing, tama rin na siyang maglasing. Diba? Lord, yung nanay ko, tanggalin niyo po yung masyado siyang nangangapit bahay. Diba? Yung parang, basta kung ano yung mga problema sa pamilya niyo, sabihin mo sa Panginoon. Yan, hindi ka talaga madedelikado dyan. Pag sinabi mo ang problema sa tao, pwede kang i-chismis niyan. Tama? Pero pag sinabi mo sa Diyos, solusyon ang niyan, ang ibibigay niya. Okay? Kaya sabi nga, ito yung sample ng prayer. Di ba? Yung example nito, Lord, I come against the alcohol problem that is the root cause or the bitterness. I take authority over it in the name of Jesus. I bind it and rebuke it and command it to be dealt with and go. Di ba? Free this person from the slavery of sin. Di ba? So, ganun pala, dapat manalangin. Diba? Hindi mo lang sila bibigyan ng information, kundi ipapanalangin mo na sila. Kaya dito naman papasok yung testimony ko ulit. Na sila mama at papa kasi noon, syempre, hindi pa ako maka-entrada sa kanila. Si mama, ang gusto niya lang gawin yung, syempre, Ginoong Maria lang, yun ang alam niya lang na prayer, ama namin, di ba? So nakikisabay lang ako doon. Pero hindi nila alam, pag tulog pala sila, doon ako sa attic namin. Attic ba tawag doon? Doon sa taas. Natutulog. Ang ginagawa ko, pag tulog na sila, nililay hands ko na sila na, Lord, si Papa po, tanggalin niyo na po yung ganyan-ganyan, mabago na po siya, tsaka tanggapin ko na po niya bilang Panginoon at tagapagligtas. Si Mama po, ganyan-ganyan. Iniisa-isa ko talaga. Diba? And yun nga, nagulat ako, parang as the days go by, nakikita ko talaga yung mga difference. Nagkakaroon na sila ng mga interest, tsaka tinatouch na ni Lord. Nagkakaroon na ng mga ganong insidente, kaya napapatigil na. Kasi si Lord, di ba, meron siyang iba't ibang mga klase ng pagkausap sa atin. Una, pwede niya tayong kausapin sa Bible. Pangalawa, through other person, sa pastor, sa mga kaibigan. Pangatlo, through the Holy Spirit, talagang konsensyahin ka niya, kukonvict ka niya. At pang-apat, wag na ito yung antayin mo by situation or circumstances. Na bago ka sumunod kay Lord, kailangan mo pa bang madisgrasya? Kailangan mo pa bang, di ba, mawala ang lahat sa'yo? Kailangan ngayon pa lang, sumunod ka na sa Panginoon. And yan ang sinasabi ko, na kung kayo, di ba, gusto nyong maligtas ang pamilya nyo, pray for them. And never give up. Huwag tayong mag-give up. Kung pinapanalangin mo sila ngayon, sabi nga ng Bible, do not faint. Huwag kang mag-give up. And ngayon, ang tanong nga dito, how often do you pray? Not just once in a while. Sabi, do you have a burden to pray for someone? An urgency to pray? Sabi, you might say, not really. Pero ask the Lord to lay someone on your heart. Kaya ngayon, ipanalangin mo talaga na, Lord, tulungan mo nga po kami. Tulungan mo po yung pamilya ko na maligtas. Diba? Tsaka kapag nananalangin ka na, huwag ka nang susuko pa. Amen? So, yun lang yung tatlo. Una, living the life. Pangalawa, give information that they need. And pangatlo, yan, pray for them. Kaya ngayon, ito nga yung sinasabi ko na sa ngayon, pwede kayong magtanong na, Lord, bakit ba kailangan ko na iligtas yung pamilya ko? Siyempre, unang-una, kasi malapit nang dumating si Lord. Diba? Yung mga nararanasan natin dito na, yun nga, kumbaga parang persecution, tsaka yung mga nangyayari sa iba't ibang bansa, senyales yun na malapit nang dumating si Lord. Tapos yung init ng panahon ngayon, di ba? Maraming mga nagsasabi rin ng mga pastor na kaya daw umiinit talaga
ang panahon kasi syempre global warming, climate change. Pero sinasabi nga rin nila, 'di ba? Kasi ang dami na daw talaga na laman ng impyerno. Parami na ng parami yung pumupunta na mga kaluluwa sa impyerno, 'di ba? Kaya umiinit na. And sa ngayon nga, 'di ba, parang ang gusto kong ipaalam sa inyo, sa init ngayon sa mundo, 'di ba? Minsan nakaka-escape pa tayo, pwedeng mag-electric fan tayo para hindi mainit, pwede tayong mag-aircon, pwede tayong pumunta sa mall para hindi mainitan. Pero alam nyo ang bagay o ang lugar na mas mainit pa kaysa dito sa nararanasan natin, yun yung impyerno. Diba? And kapag nasa impyerno na ang isang tao, wala nang escape doon. Wala nang yung parang consolation kung tatawagin. Diba? Wala nang yung parang paraan para maibsan ang lahat ng mga uhaw tsaka init na nararanasan. Kumbaga, sabi nga daw nila, compare sa impyerno, itong mundo na kinalalagyan natin, langit pa to. Kasi nararanasan pa natin yung biyaya ng Diyos, yung mga blessing niya. Pero what if, nandun ka na nga sa impyerno, di ba? O yung pamilya mo. Kaya ko to sinasabi, is for you to prioritize your family. Na nawa, mabasag na natin, mawala na sa atin yung pagiging indifferent, di ba? Na wala tayong pakialam, diba? Na wala tayong pagmamahal sa pamilya natin. And we need to pray na bumalik, diba? Yung urgency natin na, kailangan mong maligtas. Kailangan mo nang maligtas. Diba? Yung mga kapatid mo. And ako, yun ang magiging kasiyahan ko kapag bawat isa sa atin, bawat pamilya nyo, nakita na natin dun sa kalangitan, diba? Ayaw naman natin, diba, na ikaw, nagpakasaya ka dito sa mundo, then yung pamilya mo nandun sa impyerno, diba? Na ikaw lang yung nagsisimba, ikaw lang yung nakakapaglingkod. Gusto natin, lahat tayo. And alam nyo, ang sin issue, ito lang naman yan eh. Kaya tayo nasasaktan sa mga kasalanan natin. Kasi yan din ang nagpasakit ng kalooban ng Panginoon. Pero alam nyo, ang bawat mga kasalanan kasi hindi yan tinatakbo. Di ba? Sa palabas ng Diyos. Yan po ay inilalapit sa Panginoon. And again, we cannot wash or we cannot clean ourselves. Hindi natin kayang linisin ang mga sarili natin. Only the blood of Jesus can wash away all our sins. And He is our only hope. Na kapag tayo, maniniwala lang tayo sa Kanya, if we believe on the Lord Jesus Christ, sabi ng Bible, you will be saved. Mahirap bang maniwala? Kailangan bang magtapos ng pag-aaral, magkaroon ka ng diploma ng kolehiyo para maniwala? Hindi. Kasi only the child, kahit mga bata, di ba, kayang maligtas. Di ba? Kahit mga mangmang, pwedeng maligtas. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, only believe. If you will just believe. Di ba? And sabi nga dito, anytime din, pwedeng yung kasambahay mo, pamilya mo, wag naman sana, di ba? Bawian na ng buhay ng Panginoon. And para sa'yo, kailan mo pa sila? Diba, dadalhin sa church. Kailan mo pa sila sharan? Pag naghihingalo na, pag wala ka nang magawa. And sabi ng Bible, this is the day of their salvation. This is the day of the renewal, diba? Kaya kung sure ka na ikaw, ligtas ka, sana din yung pamilya mo, ma-sure mo na. Amen? And lastly, diba nga, bakit natin a-actionan yung pamilya natin? Kasi merong demonyo na active na manira ng buhay, pumatay, tsaka magnakaw. Diba? Payag ba kayo na unahan pa kayo ng mga video games, na mga kumbaga kapatid nyo, uunahan kayo ng mga drugs, diba? Sa mga kapatid nyo. Sana agapan natin. Kaya nga nakakatuwa yung mga nagdadala dito ng bata, hindi sila ingay lang. Hindi sila yung parang nagpapasaway lang. Kasi ang trabaho na natin dito, i-train sila unto righteousness, nang sa gayon, pag lumaki sila, kalakihan nila yon. Para hindi na sumakit ang ulo mo sa kanila, kakapasaway nila, di ba? Kasi bata pa lang sila, tinetrain mo na sila na magpakabuti, magpaka-Diyos. Naintindihan? Kaya yun ang prayer natin, na maligtas ang pamilya natin. Amen po? Sige.